Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 2025 elections ang pinakamapapang halalang na ganap kung ikukumpara sa mga nakaraang botohan pagdating sa bilang ng election-related violence. Kumpara sa mga insidente ng election-related violence noong 2019 at 2022 na mahigit kumulang 120, hindi bababa sa 44 lamang ang naitala ngayong taon. Kabilang din dito ang 34 na lugar na idineklarang nasa red category na mababa kumpara sa idineklara noong 2019 at 2022. Samantala, isinusulong ni Gabriela Parteles Representative Arlene Brosas na magsagawa ng mano-manong pagbibilang ng boto. Nababahala umano kasi si Brosas na 3.5 version ng mga automated counting machines ang ginamit sa halalan. Aniya, 3.5 version lamang ang siyang TM na dumaan sa code review at testing. Kaya naman, banta umano sa integridad ng halalan ang biglaang paggamit ng bagong bersyon ng ACM. 4 na residente naman ang nagsuntukan mula sa mga taga-suporta ng lokal na kandidato ang naiulat sa probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi nitong araw ng eleksyon. Una na rito ang naiulat mula sa taga-suporta ng dalawang magkatunggaling partido sa bayan ng Tandubas, Tawi-Tawi. Bandang alas 9 naman ng umaga, ang kaguluhan sa bayan ng Parang Sulu matapos magkaroon ng alitan ang mga taga-suporta ng kumakandidatong alkalde dahil sa presensya ng mga flying voters. Kasunod naman ito ang panibagong kaguluhan sa Talipaw at Pata na parehas ding mula sa bayan ng Sulu. Umabot naman sa 28 ang bilang ng vote-buying cases na iniulat ng PNP kung saan 68 katao ang sangkot at 19 sa kanila ang naaresto. Pinaiting ng kapulisan kampanyang kontrabigay noong halalan, lalo na sa mga lugar na itinuturing na election areas of concern. Naka-full alert ang buong puwersa ng PNP na may malinaw na layuning tiyakin ang tapat, ligtas at patas na halalan para sa bawat Pilipino. Nasabat naman ng Philippine National Police ang 441 million pesos na cash sa General Aviation Area ng Mactan Cebu International Airport na pinaghihinala ang gagamitin para sa iligal na operasyon kaugnay ng halalan. 9 na dayuhan at 2 Pilipino ang hinuli matapos mabigong magpakita ng dokumentong magpapatunay na sa pinagmulan ng pera, kung saan ilan sa kanila ay may peking ID at may arrest warrants. Pinaghahandaan na ng PNP ang pagsasampa ng kaso sa mga sospek dahil sa posibleng paglabag sa COMELEC rules, money laundering at immigration laws. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, automated counting machines na pumalya sa eleksyon, umabot ng mahigit 300. Ilang botante nakatanggap ng pre-shaded na balota. Ilang senador iginiit na malaking hamon ang resulta ng halalan sa impeachment trial laban kay VP Sara. 2025 national and local elections nananatiling ligtas sa kabila ng mga maliliit na aberya ayon sa PNP. Insidente ng suntukan mula sa mga taga-suporta ng lokal na kandidato na iulat sa Sulu at Tawi-Tawi. At PNP nasabat ang 441 million pesos sa Cebu na umano'y pangsuhol sa halalan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@GoldenNationNetwork. Ako, si Francis Ryudique at ito ang News Force.